araw mga bata, ang tatalakayin natin ngayon sa GMRC3 Quarter 4 Week 3 Day 2 ay tungkol sa mga tungkulin sa barangay, bakit dapat gampanan. Before we begin, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you. Narito ang mga basihan ng ating aralin ngayon. Narito ang pamantayang pangnilalaman, pamantayan sa pagganap, mga kasanayang pampagkatuto, at mga layunin ng aralin. Panimulang gawain. Magandang araw sa inyong lahat. Masaya ako sapagkat nakapasok kayong lahat. Bago tayo magsimula sa aralin, magkwentuhan muna tayo. Ang bawat taong nakatira sa barangay ay may mga tungkulin na dapat gampanan. Kapag ang bawat isa ay tumutulong na itataguyod natin ang kabutihang panlahat at kauyusan ng ating komunidad. Ano ang kanilang ginagawa sa larawan? Ito ba ay nagpapakita ng pagiging responsable? Pagmasdan ang larawan. Sila ay nagtatanim at nagtutulungan sa hardin ng barangay. Ito ba ay nagpapakita ng pagiging responsable? Oo, dahil ang pagkakaisa sa pag-aalaga ng kapaligiran ay tanda ng pagiging responsable. Gawaing paglalahad ng layunin ng aralin. Sa araw na ito, kayo ay inaasahan na maiuugnay ang mga tungkulin ng mga taong nakatira sa barangay at bakit ito kailangang gampanan ng lahat bilang pagtataguyod ng kanilang kabutihan. Gawaing pag-unawa sa mga susing salita. Kilalanin ng ilang mga tao sa ating barangay. Halimbawa, si Mang Berto na laging maagang magbenta ng taho, si Aling Pamela na nagbebenta ng prutas at gulay sa kanto, si Ka Obet na laging masipag na nagwawalis ng mga kalye. Ano ang kahalagahan ng pagiging responsable sa barangay? Mahalaga ito upang mapanatiling malinis, ligtas at tahimik ang ating lugar. Ang pagiging responsable ay tanda rin ng pagmamalasakit sa ating kapwa. Pagbasa sa mahalagang pag-unawa o susing idea. Mahalaga ang bawat isa. Sa aming barangay may gampanin ang bawat isa bilang nakatira sa aming barangay. Responsibilidad ng bawat isa na itaguyod at panatilihing malinis at maayos ito. Kahit ako ay bata pa, alam kong may magagawa ako para sa aming barangay. Ipinagmamalaki ko ang aming barangay at ang mga nakatira rito. Pagpapaunlad ng kaalaman at kasanayan sa mahalagang pag-unawa o susing idea. Mga tanong para sa talakayan. Ano-ano pa ang iba't ibang tungkulin sa inyong barangay na hindi maaring mawala o mahinto? Narito ang mga kasagutan. Pagpapanatili ng kalinisan, koleksyon ng basura at paglilinis ng mga kanal. Seguridad at kapayapaan, pagpapatrolya ng mga tanod para sa kaligtasan ng lahat. Serbisyong pangkalusugan, operasyon ng barangay, health center para sa mga bakuna at gamot. Pamumuno, pagpapatupad ng mga batas at programa ng mga opisyal. Ito ang mga serbisyong hindi maaaring ihunto o mawala sa bawat barangay. Sumasang-ayong ka ba na mahalaga ang pagtataguyod ng kabutihan sa barangay at bakit? Opo, sumasang-ayon ako. Mahalaga ito dahil nagbubunga ito ng katahimikan at pagkakaisa. Mas ligtas at maunlad ang pamumuhay kapag ang lahat ay nagtutulungan. Nasisiguro nito na ang kapakanan ng bawat isa, lalo na ang mga bata at matatanda. Mahalaga ang mga tungkulin ng mga taong nakatira sa barangay. Kailangang gampanan ng lahat ang kanilang tungkulin bilang pagtataguyod ng kabutihan sa barangay.
Maraming paraan kung paano gampanan ang pagtataguyod ng kabutihan sa barangay. Ito ang mga sumusunod na paraan. A. Pagiging mabuting ehemplo. B. Pagiging magaling na tagapakinig sa mga matatanda. Kailangan sundin natin ang mga nakakatanda. Letter C. Patuloy na pagbebenta ng produkto na kailangan ng bawat isa sa barangay, katulad ng mga sari-sari stores, talipapa, na kung saan maaari tayong makakuha ng pangangailangan natin sa araw-araw. Letter D. Pagsita sa mga nanggugulo. Huwag nating hayaang may manggulo o maghari ang kaguluhan sa ating barangay. Letter E. Pagbibigay ng suporta sa mga manggagawa ng barangay. Dapat tayong makiisa, tumulong sa mga nagbibigay ng suporta sa atin. Pagpapalalim ng kaalaman at kasanayan sa mahalagang pag-unawa o susing idea. Lagyan ng masayang mukha ang patlang kung ito ay nagpapakita ng pagiging responsable at malungkot na mukha naman kung hindi. Number 1. Pagiging maalam kung sino ang nakaatas sa mga gawain sa barangay. Number 2. Hindi pagkakaroon ng pake kung ano man ang kailanganin ng kapitbahay o pamilya. Number 3. Pakikilahok sa mga adhikain ng barangay. Number 4. Paglilinis ng sariling bakuran at pagsunod sa tapat ko, linis ko. Number 5. Pagbabahagi ng kaalaman patungkol sa mga tungkulin ng bawat isa, lalo na sa kabataan. Narito ang mga tumpak na kasagutan. Number 1. Nakangiti. Number 2. Nakasimangot. Number 3. Nakangiti. Number 4. Nakangiti. Number 5. Nakangiti. Mahusay mga bata. Paglalapat at paglalahat. Ako ay responsableng kasapi dahil sumusunod ako sa batas at babala ng barangay. Nagtatapon ako ng basura sa tamang lugar. Tumutulong sa abot ng aking makakaya sa mga proyekto ng barangay at nirerespeto ko ang mga kapitbahay at opisyal ng barangay. Pagtataya ng natutuhan. Bilugan na akmang salita na nasa loob ng panaklong. Ang pagiging responsable ay gawaing masama o pangkalahatan. Pangalawa, ang mga tao sa barangay na responsable ay nakatutulong sa barangay politiko. Pangatlo, ang mga mamamayan na responsable ay mga miyembro ng barangay na mahalaga o mapapalitan. Narito ang tumpak na kasagutan. Number 1, pangkalahatan. Number 2, barangay. Number 3, mahalaga. Mahusay mga bata. Natapos ninyo ang ating aralin sa GMRC. Paalam! Magandang araw mga bata.